Ay, hindi. Ganito na lang. Mag-Sunday school muna tayo. Tapusin natin ng maiksi. Tapos, saka natin gawin. Mic test, 1, 2, 3, mic test. Yun. Sobra na naman, in-adjust yung volume. Hindi, huwag mong gagawin. Mic test, 1, 2, 3, mic test. Okay. Pasensya na mga kapatid kasi yung van na flat, kaya inaayos namin ni Brother Jazer kanina. Pero sabi ko, Brother Jazer, ikaw nang bahala. So iniwan ko siya doon para hindi ako malate dito. Alright, sige mga kapatid, let's go ahead and pray. Remain seated, okay lang, manalangin po tayo. Let's start with a word of prayer. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you so much sa umagang binigay niyo sa amin. At muli po kami ay nandito sa aming meeting place, once again, to learn from your word, para po manambahan sa inyo. At para po, Panginoon, mas kami ay lumago sa aming pananampalataya in order for us to minister to others. At sa oras na ito, Panginoon, in this event, I pray, Lord, na ikaw po sana ang maging blessing sa bawat isa sa amin or gumamit sa amin na maging blessing sa bawat isa. And I pray, Lord, na ang Holy Spirit po muli siya ang makipag-usap sa bawat isa sa amin through your word. Nang sa ganun po ay maging practical at relevant sa amin ang mga lessons namin this morning. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, let's open our songbooks to song number 44. We'll work till Jesus comes. And then after that, song number 55, Brother RJ. 55. Song number 44. We'll work till Jesus comes. All together on the first stanza. Oh, let the rest for me I sigh when will the moment come when I shall leave my arm borne by and dwell
let's go ahead and buksan po natin yung ating mga lessons for our Sunday school. And nandun na tayo sa last lesson ng discipleship, lesson number 15. Natapos na po natin yung understanding the responsibility or your responsibility as someone who is discipling others. Okay? Tinuturo sa iba yung salita ng Diyos. Also, we finished yung understand how to approach discipleship. Okay, kung ano yung tamang approach. Remember that when it comes po doon sa ating approach when it comes to discipleship, tayo po ay nagtuturo and we need to understand kung ano po yung tinuturo natin. Okay? So we teach to others the doctrine of the Lord Jesus Christ. Okay? Dun sa letter B, we also understood that discipleship ay hindi po ito program, but this is a ministry philosophy. Okay, so pag sinabi natin ministry, you are there to serve. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng ministry. You are not there to be served. You are there to serve. Kaya as much as you can, you have to do your best na i-accommodate, pagsilbihan, tulungan, and even if you sacrifice your time, so that you'll be able to help yung isang bagong mananampalataya to grow in the faith. Okay? Remember mga kapatid, ministry, that is what we do here dito sa ating church. Okay, we serve others. Hindi lang tayo, we are not only serving one another, of course, mainly we serve God, but also we serve the people outside dito sa ating church. Okay? Also, letter C, understanding that discipleship is not only the transfer of knowledge, but it's also the transfer of spiritual maturity. Again, just a recap mga kapatid. That's why it's very important na ang isang magdi-disciple must be spiritually mature. Okay? Kasi yung level ng maturity mo, that is the standard by which your student or yung disciple mo, yan yung magiging limit ng kanyang level of maturity. That's why each Christian must, hindi po tayo darating sa panahon na, oh, I'm already okay, I'm already enough, I'm already spiritually mature. Okay? Kahit po you're a preacher, you're a pastor, you're a member of the ministry of the church, kahit matagal ka ng member dito sa church, you cannot have that kind of thinking. There's always room for improvement. Okay? Kaya nga, ang sabi ng iba is the biggest room is the room for improvement. Meron at meron kang makikitang improvement sa sarili mo. So, in all the things na pinagdaanan mo, that is something that you should also teach doon sa iyong student. Letter D, understand that discipleship requires you to be completely committed to share your life with your disciple. Ano ibig sabihin yan? Sometimes, mga kapatid, when you are teaching others, you have to be willing to share also your life story. You also need to be willing to share yung mga struggles sa buhay mo and how you overcame them through the help of the Lord Jesus Christ, through the grace of God. Ituro mo rin kung paano ka dahil sa pananampalataya or dahil sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay napagtagumpayan mo yung mga pagsubok sa buhay. Okay? Because that's also an encouragement doon sa bagong believer. Oftentimes kasi mga kapatid, new believers, tinitignan nila yung mga matagal ng believers, yung mga matagal ng members ng church, mga matagal ng yung mga spiritually mature, and then tinitignan nila, and then, oh, buti pa sila, ganun na yung kanilang faith, ganun na yung kanilang pananampalataya, ganun na yung kanilang spiritual knowledge. Okay? So for them, parang sa kanila, it's impossible to reach. Alright? But then, you have to share them that once in your life, you also was a new believer. Na once in your life, nagsimula ka rin sa mababa. Once in your life, tinuruan ka din. And once in your life, yung mga struggles sa buhay na pinagdaanan mo, it became a stepping stone to become who you are by the grace of God. Okay? So doon tayo sa third page. And titingnan po natin, understanding the goals of discipleship. And again, pag sinabi kasi natin discipleship, yung keyword dyan is reproduce. Okay? Tayo as believers, we're not only given the
mandate to go and share the gospel. Okay? Ayun yung Great Commission natin. But also, we are given the mandate to baptize yung mga tinuruan natin or yung mga na-witnessan natin. And of course, to teach them the Word of God nang sila ay lumago at sila rin ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. I mean, yung ginamit kong illustration is, if you notice, the ministry of the Lord Jesus Christ. Ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? The Lord Jesus Christ never left Jerusalem, never left Israel. You know, yung country. Hindi niya iniwan yung nation. He just focused on, preaching the gospel doon sa mga tao inside Israel. He focused on teaching yung mga disciples, yung mga apostles nila, yung mga doctrines na dapat nilang malaman. And nung si Jesus Christ ay pumunta na sa langit, of course, yung mga apostles, they are the one who went outside Jerusalem, outside Israel, all over the world to share the gospel. Okay, ganun po yung ginawa ni Jesus Christ. So oftentimes, mga kapatid, ang kailangan natin gawin is to just focus on these people in order for them to also do the work of the Lord. Bakit? Kasi po mga kapatid, ang church ay hindi lang po yan isang tao. The church ay hindi po yan mag-e-exist at hindi yan gagalaw dahil sa pastor lang. Okay? Remember mga kapatid, hindi po kayang gawin ng pastor lahat ng gawain dito sa church. Kaya nga yung message ko gabi, di ba? Patulong dun sa ng supplies. Kasi hindi ko naman kayang gawin na mag-isa. So mas marami, mas mabilis. Pwede kong gawin yan, pero siguro mapupuyat ako. Alright? So it's very important mga kapatid that we have this ministry sa loob ng church so that we'll be able to help people, new believers, to become later on workers of the Lord as well. So understanding the goals of discipleship. Ano ba yung goal ng discipleship? Magdi-discipleship ba tayo for the sake of, meron silang discipleship ministry? No mga kapatid. Letter A, one of the goals of discipleship is that yung student sana or yung disciple will be established in worship. Okay? He will be established or she will be established in worship. Ibig sabihin yan yung kanyang magiging focus of his life. You see, oftentimes kasi, even nung bago pa tayo maligtas or bago pa natin nalaman yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos, the focus of our life is tayo. Okay? Yung focus ng buhay natin is kung ano yung pangarap ko. Ano yung gusto kong gawin. Yung focus ng buhay natin is kung ano yung the best para sa akin. Okay? In short, mga kapatid, yung focus natin before we are initiated with the Word of God is, sad to say, it's selfish motives. Okay? Now, when we disciple yung mga tao so that they will learn more about the Lord Jesus Christ, nakalagay dyan, as you begin to know Jesus, you will begin to live your life with an eternal perspective. Diba? So dati kasi mga kapatid, ang alam lang natin is kung ano yung, 20 years from now, ito yung magiging success ko, ito yung pangarap ko, kailangan kong abutin. We have no eternal perspective mga kapatid. Hindi nga natin pinag-iisipan yung kaluluwa natin noon, di ba? Kung anong pwedeng mangyari sa ating kaluluwa. How much more hindi natin pinag-iisipan kung ano yung ihaharap natin sa Panginoon kapag tayo humarap sa Kanya. Ano ba yung nagawa natin sa Panginoon? Alright? So we don't have any eternal perspective. However, kapag tinuturuan natin yung ating disciple about the Word of God, they will begin to understand that life is not only about themselves. That life is not only about kung ano yung maganda para sa kanilang sarili. That life is more about the Lord Jesus Christ. Kasi nga mga kapatid, we need to understand na meron tayong plano para sa buhay natin. Meron tayong pangarap. And, nagkaroon tayo ng lesson about goals in life. It's good na meron tayong goals. It's good na meron tayong plano para sa buhay natin. But it's also important na i-recognize natin na ang Panginoon, mas maganda yung plano niya para sa buhay natin.
Okay? Kaya ang sabi ng Bible, the book of Isaiah, His ways are not our ways. Ang sabi ng Panginoon, your ways are not my ways. Okay, mas mataas ang plano ng Panginoon kaysa sa atin. And so, pag nakita nila yung eternal perspective na yan, they begin to understand that life is not about them. That life is about what is or what is best according to the Lord Jesus Christ. Right. And then secondly, mga kapatid, they also, sabi diyan, you will desire to honor and glorify God by following Christ personally and passionately. Kaya yung goal ng discipleship, mga kapatid, is not only that they will copy your example, is that they will only, hindi lang, they will copy your, sabihin na nating, way of Christian living. Pero more importantly, dapat ang makita nila is that they will copy the Lord Jesus Christ. Kaya in discipleship, mga kapatid, although you are sharing them your life, you need to focus na dapat ang pinakamagandang example na tularan nila is walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Okay? Because understand, mga kapatid, tayo, even tayo mga Kristiyano, matagal ng Kristiyano, meron tayong mga kapalpakan pa rin. Meron tayong mga attitude na hindi dapat gayahin ng iba. Meron tayong mga gawain na hindi dapat tinutularan ng iba. Okay? So it's very important na doon sa mga tinuturuan natin, they will see the Lord Jesus Christ and not us. Dapat ang i-copy nila, ang i-emulate nila is the Lord Jesus Christ. Okay? Letter B. So yun dapat yung maging focus ng kanilang buhay is how they please the Lord Jesus Christ. Letter B is the student will be established in the Word of God. So lahat ng mga yan, mga kapatid, makikita nyo yung salitang established. Okay? Kasi hindi ko na isulat dyan, but yung keyword dyan, mga kapatid, is rooted in Christ. Okay? So titignan natin, we need to be established in the Word of God, especially yung mga new believers. The authority of your life. Pag sinabi natin authority, ito yung sinusunod sa buhay. Okay? Before, nung hindi pa tayo ligtas, or even nung hindi pa tayo naturuan ng salita ng Diyos, yung authority natin is yung sarili natin. Okay? Ito yung gusto kong gawin. Ito yung gagawin ko. Wala akong pakialam sa gusto niyong gawin ko. Okay? Basta ang masunod lang, yung gusto ko, yung kaligayahan ko. Yun yung authority natin, mga kapatid. Kahit na gawin natin yung masama or gawin natin yung against sa sinasabi ng salita ng Diyos, as long as masunod lang yung kaligayahan natin. Bakit? Because yung authority sa buhay natin is ourselves. Okay? However, hindi po yan tama according sa salita ng Diyos. Dapat ang authority natin is none other than the Word of God. Okay? Buksan po natin yung Bible natin in 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sorry, 2 Timothy chapter 3. Alright, sabi ng Bible in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, as a church, mga kapatid, again, yung mga doctrines natin ay galing sa salita ng Diyos. Okay? Hindi po tayo katulad ng ibang church wherein ang gagawin nila, they will make their own doctrine. Okay? And then, because their doctrine does not agree with the Bible, anong gagawin nila? They will make their own Bible. Right. So, mali po yan, mga kapatid. Ang tinuturo ng Bible is that yung doctrine natin dapat manggaling sa Bible. Alright? So, yung ating mga tinuturo, we make sure that it comes from the Word of God. Hindi po yung Bible ang mag-a-adjust sa atin. No, we should adjust to what the Bible says. For example, sabihin natin, parang mali ito pero ito yung sinabi ng Bible. It doesn't matter kung ano yung opinion mo. Ang masusunod kung ano yung sinabi ng Bible. Because the Bible is the Word of God. Eh, hindi naman pwedeng mas magaling tayo kaysa sa Diyos. Okay?
So all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Merong mga mali sa buhay natin na kailangan nating ayusin. And oftentimes mga kapatid, ang magre-reprove sa atin or magre-rebuke sa atin is none other than the Word of God. Pag sinabi natin rebuke or reprove, to show what is wrong. Okay? Kaya nga minsan mga kapatid, when you read the Bible, parang pinapakita niya kung ano yung mali sa sarili mo. Okay? Or when you are listening to the Word of God, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ng preaching ng salita ng Diyos, iniisip mo, nag-spy ba to sa akin? Bakit alam niya yung ginawa ko? Or alam niya yung mali sa buhay ko? No, we do not spy at wala tayong panahon, wala tayong budget, mga kapatid, na mag-spy sa ibang tao. Oftentimes, kapag ganun yung pakiramdam natin, hindi po actually yung preacher ang naipag-usap sa iyo, it's none other than the Holy Spirit. Okay? Through the Word of God. Kaya ang Bible, pinapakita niya kung ano yung mali sa atin. Para siyang salamin. Di ba? Na nakikita mo kung ano yung mali. Pag binabasa mo yung Bible, nakikita mo kung ano yung mali. However, mga kapatid, hindi lang doon nagtatapos yung Bible. The Bible also says, for reproof, for correction. Ang Bible, hindi niya lang ipapakita kung ano yung mali. Ipapakita niya rin kung paano ayusin yung mali. Diba? Yun yung maganda, mga kapatid. Bakit? Kasi ang dami sa buhay natin, and whether we admit it or not, marami na sa buhay natin, marami ng tao sa buhay natin, ang magaling magturo sa kung ano yung mali. Diba? Mali ka. Punta ka sa trabaho, mali. Punta ka sa school, mali. Punta ka sa bahay, mali na naman. Kahit saan ka pumunta, sa kapitbahay, mali. Okay? However, mga kapatid, minsan kasi pagka puro mali na lang, kahit punta ka sa church, mali na naman. Okay? Ano ba? So, mali na lang ako palagi. Well, that's the truth in many cases. Pero that's why ang Bible po ay napaka-effective at napaka-profitable. Kasi hindi niya lang ipapakita kung ano yung mali, ipapakita niya din kung paano ayusin yung mali. At yan po ang very important, mga kapatid. Especially pag tayo po, we want to be in this ministry of discipleship. Hindi lang dapat you are good in looking for what the problem is. You must also show them the solution. I mean, yes, pinakita mo kung ano yung mali, pero paano nila ayusin yung buhay nila? At dyan po pumapasok yung salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? That's why it's very profitable. Because pinapakita niya rin kung paano ayusin kung ano yung kamalian sa atin. Alright? At hindi lang yan, for correction, and for instruction in righteousness. Ibig sabihin yan, so that we will continue doing what is right. Okay? Para tayo ay magpatuloy doon sa tama. Bakit, mga kapatid? Yung Bible po binigay sa atin ng salita ng Diyos. That's why sabi dyan, established in the Word. Okay? Dahil yan yung magiging authority natin. So that magpatuloy tayo sa kung ano yung tama. We will continue to do what is right. Alright? That's why, very important that in discipleship, ang isa sa mga focus natin, that the person na tinuturuan natin will be established in the Word of God. Okay? Very important po yan, mga kapatid. Kasi kung yung tao ay established sa salita ng Diyos, you see, mga kapatid, kahit na anong sabihin na nating problema dumating sa buhay, kung alam niya kung paano gamitin yung salita ng Diyos, he will be able to overcome yung mga issues sa buhay. Alright? That's why very important din, mga kapatid, na isa sa mga iniiwasan natin when it comes to discipleship is that yung student is maging very dependent doon sa kanyang discipler. No, mga kapatid, we don't teach them to be dependent to us, we teach them to be dependent on Christ. Okay? Letter C, established in the local church. Ito po yung context ng buhay natin. Remember this, mga kapatid. Everything na gagawin natin bilang mananampalataya should always be connected with the church. Bakit?
Dahil sa church, mga kapatid, dyan mo makikita yung kalooban ng Panginoon. Basahin natin, sabi dyan, God's will for your life is found in the Word of God. And you are to fulfill it through your local church. Right. Okay? Kaya hindi po pwede, mga kapatid, ang isang Kristiyano, sasabihin niya na, ako nagbabasa naman ako ng Bible, kahit na hindi na ako pumunta ng church. Lahat naman tayo may Bible, kaya nga nagbibigay tayo ng Bible, mga kapatid. Libre, walang bayad. Take it home, basahin nyo. Libre yan. Okay? Kung meron kayong questions, pwede kayong pumunta sa atin at tanungin kung bakit ganito yung sinasabi ng salita ng Diyos, and we will give an answer. Alright? Pero ang point dyan, mga kapatid, is, yes, meron tayong Bible na inuuwi natin sa bahay natin. But you cannot say, hindi mo pwedeng sabihin na, mahal ko ang Panginoon, at hindi ko na kailangang pumunta ng church kasi nagbabasa naman ako ng Bible. Hindi po, mga kapatid. Kasi kung tunay na nagbabasa ka ng Bible, nakalagay din sa Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Ibig sabihin yan, going to church according to the Bible is important. Okay? At kaya po sa church, mga kapatid, it's very important. Sabi dyan, you have a God-given and specific role within your church that you are responsible to carry out through the time, abilities, and resources God has given to you. Remember this, mga kapatid, na ikaw, linigtas ng Panginoon not only to go to heaven. That is your destiny. That is your destination, sabihin na lang natin. Okay? Kapag ikaw ay naligtas, your destination is to go to heaven. Wala ka nang ibang pupuntahan. Amen? Because that is your destination. Once you trusted the Lord Jesus Christ, sabi ng Bible, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. However, hindi lang yun yung purpose ng Panginoon. Bakit? Kasi kung yun lang yung purpose, di sana nung naligtas tayo, nung tayo ay nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, di umakyat na tayo agad sa langit. Diba? Imagine, gusto mong magtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, nanalangin kang ganyan, tapos namatay ka na agad. Diba? Pero hindi po, mga kapatid, the reason why buhay pa rin tayo dito sa balat ng lupa ay para tayo ay gamitin din ng Panginoon for us to serve God. Now, how can we serve God? We can only serve God through the church. Okay? Bakit? Kasi yung church po, mga kapatid, yan po yung inutusan ng Panginoon to go out and share the gospel sa buong mundo. That's why, sinasabi natin, kung gagawa ka ng decision sa buhay mo, okay? For example, lilipat ka sa isang lugar, or pupunta ka sa abroad, or pupunta ka sa ibang, sabihin na nating place dito sa Pilipinas, wherever you go, you make sure na meron kang church na pupuntahan. You make sure na meron kang Bible-believing church na pupuntahan. It should be the context of your life. At malalaman mo na hindi yan kalooban ng Panginoon. For example, pupunta ka sa isang lugar na wala kang church, na Bible-believing church na mapupuntahan. You will know na hindi yan kalooban ng Panginoon. Bakit? Hindi kalooban ng Panginoon na ang isang ligtas ay walang church. Okay? Remember that. That is the context of your life. Kaya nga, dapat yung church maging part ng buhay natin. Hindi lang ito, pupunta na tayo ng church ng Sunday. Hindi lang ito Sunday event. Okay? Everything na gagawin natin, the church is always involved. When you make decisions, yung church, for example, kukuha ka ng schedule sa work. Okay? Unang titignan mo dyan, masasagasaan ba yung schedule ko sa church? Okay, bakit? Because it's the context of your life. Connected sa buhay mo yan. You make a decision, okay, gagawa ka ng kalokohan in public, you understand, mga kapatid, and you put it in your mind that, baka yung church maapektuhan dito sa gagawin kong decision. Alright? All those things, mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin, it should be connected to the local church. And letter D, established in the ministry, the purpose of your life. Okay? It is important to live your life committed to fulfilling God's will. And ano yung God's will na yan? God's will for your life is for you to be a disciple. Ibig sabihin yan, maging tagasunod ni Kristo. To live a holy, spirit-filled life apart from sin.
and to make disciples, sharing the gospel and committing these things to faithful men. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? The purpose of our life is not only to serve God, but also to serve others. Ministry. Yan po yung ibig sabihin ng ministry, to serve. Ngayon kasi mga kapatid, parang nag-iba na yung ibig sabihin ng ministry. Or even yung salitang minister. Diba? For example, pag sinabi natin prime minister. Diba? Ano yung first na papasok sa isip mo? Prime minister. O yan yung ano? Yan yung leader ng bansa. Mga parliamentary kind of government. Sila yung mga leader, sila yung mga boss, sila yung mga dapat na susunod. Yan ang natin, prime minister. Kumbaga, ini-equate natin sa president. Ini-equate natin, mga kapatid, kahit sa king, monarch. Okay? Pero titignan natin, pag sinabi natin ministry, ang ibig sabihin niya ng minister is someone who will serve. Kaya dapat yung prime minister, if they will, sabihin na natin, if they will really apply yung title na nakalagay sa kanila, prime minister, sila yung pinaka-main servant. Naintindihan nyo? Right. Main servant. Prime minister. Ngayon sasabihin mo ganyan, ito yung prime minister. Ito yung prime minister ng bansa. Pwede bang tulungan mo kaming maglinis dito? Okay? And dapat, if they will live up to the title na binigay sa kanila, well, they should be willing na tumulong in truly serving the community. Pero of course, mga kapatid, iba yung idea nilang serving. Sabi nila, yung servant ng, or yung service ng prime minister is to execute laws doon sa kanilang lugar or gumawa ng mga batas. But the thing, mga kapatid, is that pag sinabi natin minister, it is the idea of service. Okay? Kaya tayo, mga kapatid, as part of the church, we are ministers. Remember that. Even sa mga members ng church dito sa atin. We are here to serve, not to be served. Okay? Dapat tayo yung naninilbihan sa mga tao, hindi yung palaging tayo na yung pinagsisilbihan. There must come to a point na tayo naman manilbihan, especially sa mga new believers. Okay? Because that is the purpose of our life, to be of service to others. Now, we will end here, mga kapatid, doon sa lesson na yan in letter D, because we'll allot yung naiwan na oras natin to ipack natin yung mga school supplies na andyan. Okay? But again, let's go to Colossians chapter 2, verse 7. And dito tayo magtatapos sa verse na ito in our lesson this morning. Colossians chapter 2, verse 7. Okay, sabi ng Bible in Colossians chapter 2 verse 7, verse 6 muna, sabi ng Bible, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So sa ating mga ligtas, tayong mga believers, dahil tayo ay nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, it is good and it is only proper that we would follow His commandments. Okay? Kaya isa sa mga tinuturo natin in discipleship, that they would follow the commands of the Lord Jesus Christ. Okay? And sabi ng Bible in verse 7, rooted and built up in Him. Kaya nandyan po mga kapatid, doon sa beginning statements ng mga lesson natin, established in worship. Ibig sabihin, rooted in worship. Rooted in the Word of God. Rooted in the local church. Rooted in the ministry. Okay? Rooted and built up in Him and established in the faith. That's why isa sa mga benefits kasi ng discipleship, mga kapatid, is that yung mga new believers, they will have strong faith. Matibay na pananampalataya. Bakit? Oftentimes, mga kapatid, ang ginagawa ni Satanas, ang ginagawa ni Satan sa mga new believers, is gagawa siya ng rason for them to be discouraged.
You see, oftentimes mga kapatid, yung mga new believers, pagkatapos nilang maligtas, they trust the Lord Jesus Christ as their Savior. Naging obedient sila in baptism. Ang gagawin ni Satan is, he will send a lot of problems. Minsan, magpapadala ng mga problema sa buhay, circumstances na hindi nila maintindihan so that hindi sila magpatuloy in serving God. Okay? So tayo as believers, at matagal na ang mga believers, ang isa sa mga responsibility natin ay ipakita sa kanila that, no, kahit na ganyan yung nangyayari sa buhay, hindi yan rason para tumigil in serving God. And paano natin gagawin yan? We do that through discipleship. Kaya isa sa mga ginagawa mo as a disciple is you are encouraging them. Okay? To read the Bible, to pray to God, to come to church. Ini-encourage mo sila, tinuturo mo sa kanila na palagi nilang gawin yan. Okay? Because they need to be established in the faith. Alright? Ibig sabihin, maging matibay sa pananampalataya. As ye have been taught. Dahil ikaw ay tinuruan din. Mga kapatid, wala pong Kristiyano na naligtas and then walang nagturo sa kanya and then pagkagising niya kinaumagahan siya na ay matibay ang kanyang pananampalataya. Hindi po mga kapatid, walang ganun. If you go throughout yung mga biblical examples from the apostles, kahit kay John the Baptist, Apostle Paul, si Timothy, sila yung mga ginamit ng Panginoon dito sa Bible, all of them, meron nagturo sa kanila. Kaya wala pong makakapagsabi sa atin na we are a self-made Christian. Okay? Wala makakapagsabi sa atin na ako matibay yung pananampalataya ko kasi ako yung nagturo sa sarili ko. No, someone taught you. In any part of your life, someone invested their time in teaching you. Okay? Merong tao na nagpuyat at nag-prepare at nagdasal para sa iyo in order for you to have a strong faith. Kaya sabi ng Bible, as ye have been taught, kung paano ka tinuruan, ganun din dapat yung pagturo mo sa iba so that they will have strong faith. And the Bible says, abounding therein with thanksgiving. Ano ibig sabihin niyan mga kapatid? Again, one of the purpose of discipleship is only magkaroon ng ibang perspective sa buhay. Yung tulad ng sinasabi ko mga kapatid, di ba na palagi sinasabi noon na iba talaga ang mga Pinoy kahit na dumating yung trahedya, tumatawa pa rin. Nakikita niyo yan mga kapatid doon sa kahit na binaha yung sa Manila. Saya-saya pa rin ng mga tao, di ba? O doon nakakalungkot na marami yung mga Kristiyano or marami yung mga Pilipino na binaha at nawalan yung kanilang tahanan, nasira yung kanilang wala silang naisalba sa kanilang mga gamit. But you see them mga kapatid, patuloy pa rin sa buhay. Di ba? Nandun pa rin, may hawak na galon, lumulutang doon sa baha. Di ba? Tapos gumagano pa, meron pa yung ang lalim ng baha. Pero bumili siya, na-shock siya. Na meron nang nag-Olympic swimming doon sa kalsada. Di ba? Kayo mga Pilipino, mga kapatid Okay? But hindi lang yan mga kapatid. Here's the thing. Isa po sa makikita natin na appreciative when it comes to discipleship. Minsan kasi madaling maging ganun kung lahat kayo apektado. Di ba? Madaling maging masayahin kasi baha kayong lahat naman apektado. So bakit ka magko-complain? Pero paano pag ikaw lang ang may problema? Paano kapag ka nagiging faithful ka naman, binibigay mo naman yung oras mo sa church, nagpe-pray ka naman, nagbabasa ka naman ng Bible, pero ang dami pa rin problema. Yan, minsan mga kapatid, mahirap magpasalamat sa Panginoon. Diba? Kasi nakikita mo na lang, ako na lang yung may problema. Ako na lang yung kailangang humingi ng tulong. But here's the thing mga kapatid, through discipleship, at dahil sa paglago ng pananampalataya, nagbabago po yung ating pananaw sa buhay. Na nakikita natin that even sa mga problemang dumarating sa buhay, we still become thankful to God. Bakit? We understand that God is in control in everything. Okay?
So yan po mga kapatid. That's why, that is yung lesson natin this morning, understanding the goals of discipleship. We will finish it po next Sunday doon sa last page. So again mga kapatid, please help doon sa ayos ng mga school supplies na ibibigay natin. 25 po, 25 pieces. Bawat transparent envelope, I think 4 na notebooks. So, kailangan i-separate nyo yung pang grade 1 to 3 and then grade 4 to 6. Pakibukas nyo. Well, pabigay yung isang notebook. Ganyan. Yung binigay nila. Yung ibang notebook kasi yung may blue, red, blue, yung pang grade 1 to 3. I-separate nyo yun. Para 13 na para sa mga grade 1 to 3 and then 12 na para sa grade 4 to 6. Okay? Okay, so sige po. We're dismissed and then magtulungan po tayo in packing yung mga school supplies and then we will resume po sa 10 a.m. Thank you kay Sister Cara, and then kay Rachel, and then Ma'am Joanne, thank you, then may kayo thank you. Thank you.